Ano daw po yung naging dahilan no, ng kanyang pagpanaw? Parang aneurysm. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon pa na makausap man lang si Sir Reynaldo? Hindi na po. Wala na? Wala na. Pero hanggang sa ngayon ma'am, hindi pa Hindi pa naiuwi yung kanyang labi. Naka-freezer po siya dun. Bakit daw po hindi maiuwi itong si Sir Reynaldo? Sabi po kasi ng OWA, hintay lang. Mag-iisang taon na po. Hintay lang kami ng update nila. Oh. Hanggang sa wala na po. I have now alerted yung ating migrant workers office sa Jeddah to check out or find out ano ba yung nagiging problema, kung ito ba ay hospital expense or may mga other concerns, bakit hindi siya mapaano. Papaano po natin yan, bakit hindi siya ma-release or bakit hindi ma-ship yung remains, patay na po. Tuloy-tuloy po ang ating ugnayan para po makatulong tayo at makaresolba ng mga problema o ng mga mga challenges na na-encounter ng ating OFWs at gayon din ang kanilang pamilya, whether the OFW is still alive or namayapa na po. Sasamahan na lang po namin si Ma'am Giselle sa office po ni Atty. Bay para po maproseso na po natin yung pag-uwi po ng mga labi po ng inyong ama. Senator Raffy, kami po ay nakikiramay unang-una sa nangyari po kay Sir Reynaldo. Kumusta po kayo, Nay? Ano nararamdaman nyo na makakauwi na po sa wakas? Masayang-masaya ako. Talaga maraming salamat sa Panginoon Diyos at naiuwi ni anak ko. Isa sa mga nabanggit po na dahilan ay aneurysm. Hindi niya siguro sinasabi kahit may nararamdaman na siya. Hindi na lang siya nagsasalita kasi mag-isa siya doon. Anong work niya doon? Ano po? Operator. Loader operator. Kaya ngayon, nung nabigla rin po kami na may ganun pala siyang sakit. Kaya nung namatay siya, talagang hindi namin matanggap. Kaya sabi namin, gagawin namin lahat. Kaya lang nagtagal po ng ganito, mag-1 taon na bago siya mauwi. Pero salamat po. Maraming salamat po sa tulong niyo. Kasi kung di dahil sa inyo, hindi po maiuwi agad yung kuya ko. 1 year ago na ito, ma'am, no? So, April pa nung pumanaw si Sir, and ito lang natin siya napauwi ngayong taon na. Sabi ko, kailangan na natin yatang tumakbo sa Tulfo. Kasi po, marami ako napapanood na napapauwi ni Senator. Nainip na po kami at puro ganun na lang, puro hintay na lang. Pinaprocess naman, sabi ganun. Nung pong February, talagang sabi ng OWA, makikipagkita na naman para aayusin na. Hindi na naman po natuloy. Ang sabi ko, pupunta na ako talaga kay Tulfo. Kahit anong humarang sa akin, pupunta na talaga ako doon. Kasi yun na lang yung nakikita kong paraan. Kaya po nung napunta ako doon, nabigla din po ako at agad. Kasi nga nabigla din yun sa Tulfo at mag-1 taon na pala yung bangkay ng kuya mo. Sabi nila, bakit hindi pa nauwi? Pumunta po ako doon, wala talaga akong alam. Ang gusto ko lang po doon, yung papel ni kuya. Kasi doon yung pag-asa eh. Kasi baka sabi ko, pag nabasa ito ni Senator ng Tulfo, ma-actionan agad. Ayun naman po, dinilig naman yung panalangin na ma-actionan agad, na ko agad nung araw na yun. Kaya malaking salamat po talaga. Bali po, ang sabi po sa akin ng sister ko is nakita po siya ng mga kapwa Pilipino po niya na nahimatay po. Pumunta sila sa 2 hospital, kaso hindi na po siya inaccept kasi part daw po sa kanya is stroke. So nung pangatlong hospital, yun nga po sa Saudi German Hospital, inaccept na po siya. Yun nga lang po, talagang nagre-response na lang po siya pero hindi na po siya nagmumulat, ganun. Gaano po siya katagal na nagstay pa sa hospital bago siya nabawian, ma'am? Kasi umabot ang bill into almost 1 million peso. Nas private hospital po siya, tapos yung pong mga machine na ginamit po sa kanya, tapos po yung pong before po kasi yun, itatry pa po sana siyang operahan dahil sa dugo sa ulo. Yun nga lang po, dahil po parang sinasabi po nilang brain dead, ganun. Parang wala na rin daw pong chance if ever na operahan. Kaya po, yung sa machine na lang po, umaasa yun nga lang po, after 3 days, wala na rin po. Pinauuwi na namin kasi sabi niya, nagsara na yung kumpanya pinapasukan niya.
Eh sabi niya, nanay, hinahantay ko yung sweldo ko. Sabi, huwag mo na anak hantayin ka, umuwi ka na kung hindi mo na makuha yung sweldo mo. Umuwi ka na lang dito, sabi namin. Sayang naman nanay kanya, pag umuwi ako dyan, wala naman ako magiging trabaho kundi magsasaka. Sabi, sayang naman yung pera ko kanya. Hanggang sa inabot siya ng kamatayan niya, hindi nakuha yung kanyang pera. Wala siyang nakuha sa sweldo, hinihintay. Kamatayan pala, hinihintay niya. Dapat nga uwi na lang siya. Hindi yung buhay siya umalis tapos babalik siya nakakahon na. Hindi naman lang namin siya uwi ako kanya. nakasama. Hindi siya nakauwi ng birthday ko. Birthday po kasi ni nanay. Nakatatapos ng birthday ni nanay tapos namatay naman na siya. Kasagad na pagkikita natin. Si Ma'am Jolly from DMW to explain po kung ano pa man po yung maaari pa pong maitulong ng ahensya ng DMW. And of course, later on, pupunta rin po tayo sa OWA natin. Meron pa rin pong financial assistance na ibibigay ang DMW under our action fund or yung Agarang Kalinga as Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. 100,000 po iyon na financial assistance na binibigay po natin sa mga namatay po na OFW sa abroad. So yun po, na-explain na kanina at napag-fill out na rin po natin ng forms si ma'am and i-inform po sila once na available na po yung kanilang assistance. And yun nga po, ang waiting po tayo, yung sa si mother, yung asawa po ni OFW ay kasalukuyang nasa Singapore, mag-execute po siya ng authorization para ma-authorize po si Ma'am Cindy na kanilang anak. Maraming salamat po sa inyo. Na ayos naman na po yung mga requirements kanina ni Ma'am. Yun na lang po ang hinihintay natin, yung authorization from kay mother. Senator Raffy at sa buo pong programa niya, kami po ulit ay nakikiramay at kahit papano sana po ay naibsan namin yung tinik na nasa dibdib ninyo na isang taon pong pag-antay at finally nakauwi na po si Sir. Maraming salamat po sa tulong niyo lahat po. Kasi po, dahil po sa inyo nauwi po yung kuya ko. Ang tagal po na hinintay ito. At least po makakatulog na si nanay. Hindi na po siya araw-araw iiyak. Hindi niya po kukulitin lagi na maghanap na ako ng tutulong sa amin. Araw-araw lagi niya ako kinukulit. Hindi siya alis kumakain, natutulog. At least po ngayon sa tulong niyo po, makakatulong na matatahimik na rin po kami lahat. Lalong-lalo na po yung kaluluwa ni kuya ko. Maraming salamat po. Natortor po, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Napauwi ninyo yung anak ko dito sa piling namin.
Buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa Raffy Tulfo in Action po. Hanggang pasasalamat po dahil sa inyo po. Andiyan na po yung tatay namin na halos araw-araw po namin iniiyakan hanggat hindi po siya nauuwi. Pero ngayon po alam po namin na magiging masaya na po siya dahil sa wakas po nakauwi na rin po siya sa 10 taon pong pinapangako po niyang uuwi na po siya. Maraming salamat po. Condolence po mula po sa programa ni Senator. Salamat. Salamat sa inyo. Maraming salamat. Kumusta kayo ngayon, Nay? Okay naman po kayo? Okay naman. Okay naman ang pakiramdam ko. Tsaka tuwan-tuwa ako at napauwi ninyo yung anak ko. Salamat namin sa inyo. Napauwi ninyo. Kung hindi sa inyo, hindi na mauwi anak ko. Baka itatapon na lang nila kung saan. Kanya maraming salamat sa inyong lahat. Salamat rin po tayo sa tiwala ninyo sa programa ni Senator. So, eto ma'am, kaunting karagdagan lang din po ito ma'am from Senator Raffy Tulfo. 10,000 ma'am, kung ano pa man po ang other kailangan pa po ninyo ayan po from Senator Raffy. And on the other expenses ma'am, ilalapit naman natin yan sa ahensya natin like OWA. Ma'am, okay po? Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo, TV5, sa lahat po ng staff ng TV5. Maraming salamat din po sa tiwala po sa programa at sana na inaihatid namin yung satisfaction na kailangan po ninyo na may uwi po ng maayos dito po after 1 year ni Sir Reynaldo. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa inyo kahit na mahirap lang kami, pinagkaabalahan pa ninyo kami pinuntahan dito. Maraming salamat po, Senator Tulfo.